Magandang araw sa lahat. Ah, Umaga, tanghali, hapon o gabi man sa lugar ninyo. Ito yung sinabi ko kahanina na mag-live ako ah, ngayong araw na ito. Ah, Alas 12 ng hapon, between 12 to 1. So, yung oras na yon sa Pilipinas palagi yan. So, oras sa Pilipinas ngayon, nasa mga 12:30. So, ito. Kasi marami akong eh, may mga taong nagsasabi na yun nga, ah, tungkol nga sa krusada ko, yung sinasabi ko palagi na hindi ako nag-krusada nang hindi sinasabi ng Diyos. Ngayon, nung nakaraang krusada, hindi natuloy. Dahil nga sa COVID. So, siguro mapahiyan ako nito sa mga pare at pastor o sa mga nangungutya. Baka makapuntos na sila dito. Pero ito, i-live ko pa rin. Tingnan ko kung saan sila tumama. Dahil alam naman natin na ang mga taong hindi nag-isip ng tama, ang mga taong apektado, lalo na mga pare at pastor, na sila ang number one na tinutumbok sa mensahe ng Diyos. At itong mga taong nalason ang puso't isipan na tuturuan talaga nila ang sarili nila para hindi maniniwala. So sige lang. Tingnan kung nakapuntos kayo. Ibigay ko sa inyo ang mga katanungan ninyo dahil para maging masaya kayo. Ano nga, nung sinabi nga na noong naikasa kong krusada, March 22 and 23, 2020, nakarang March, umuwi na ako ng Pilipinas, di ba? Na-quarantine ako, tapos hindi natuloy na nag-quarantine ako doon sa na-lockdown ako sa Maynila. Hindi na ako napunta sa Cagayan de Oro na doon ang ikasa ng krusada. Nakahanda na lahat. Ang mga tao mag-attend, may mga ticket na. Sa Cebu, ilan sila doon? Iloilo. Tapos yung meron sa Switzerland, meron nakawin na ang iba, galing sa Saudi. So, kung isipin natin ito yung dawi mag-isip ang mga pare at pastor at saka itong mga taong may mga tama ang utak na gumastos na ng mga tao, umuwi na si Narciso Olalo Bale, gumastos na ng pera, at ang ginagawa ko para sa Diyos at sinasabi natin na ang Diyos ay powerful. Sinasabi ko na pinag-utusan ako ng Diyos. So bakit hindi na ituloy? Pwede natin sabihin na ay wala palang Diyos nag-utos. Di ba? Hindi pala pinag-utusan to. Kasi kung tutuusin, powerful ang Diyos. Kaya niyang patigilin ang corona. Pwede niyang ituloy. Pwede magkaroon ng flight. O ano man ang gusto ng Diyos. Dahil powerful nga siya, di ba? Pero, hindi ako ganun mag-isip eh. Hawak ko ang mensahe ng Diyos lahat.
na sa dami ng taong nagtatanong sa akin, sa daming taong bumabatikos, maraming katanungan, ang sinasagot ko lang kung ano ang mensahe ng Diyos. Ang sinasabi ko palagi, ang sinasabi ng Diyos, na wala kang sasabihin sa kanila o sa mga tao na hindi ko sinasabi sa iyo. Kaya kung ano man yung tanong ng tao na hindi ko paniniwala at hindi wala sa mensahe ng Diyos, ay yun ang sinasagot ko. Ngayon, ang sinasabi ko palagi, kung ano ang meron sa buhay ko ngayon, iyon na. So wala akong karapatan na magtanong. Nasasabihin ko na, Panginoon, bakit hindi mo tinuloy? Na-powerful ka naman. Pinag-utusan mo ako. Gumastos na ako ng pera. Nandyan ang mga tao, nakahanda na. Yung binyo, lahat ng kailangan, naka-ready na lahat. Pero bakit hindi mo tinuloy? Na-powerful ka naman. So hindi ako ganun magtanong. Hindi ako katulad ninyo na mag-isip. Kasi ang katuwiran ko palagi, ang pinaghawakan ko, ang mensahe ng Diyos, na kung ano ang meron ngayon, kung anong meron, isa ito sa plano ng Diyos. Dahil sinasabi niya sa akin, sa buhay mo ngayon, ako ang nagpaplano. So ngayon, sasabihin siguro sa mga pare at pastor ninyo, nakapuntos yata tayo sa ganitong pangyayari. Yun, akala ninyo, nakapuntos kayo. Di ba? Kasi hindi natuloy eh. Kasi mag-isip kayo, nag-aral kayo ng 10 taon, wala kayong alam. Wala kayong pinag-aralan na tunay na makakaligtasan. Ang pinag-aralan ninyo, kung paano kayo makakolekta ng pera sa mga tao o paano kayo makakulimbat ng mga kayamanan ng mga tao o sa gobyerno man. Kasi isa kayo sa kasali sa mga korupsyon sa gobyerno. Lalo na doon sa panahon pa nung bago si Duterte. Kaya nga galit kayo kay Duterte, kayo mga pare. So yun yung pinag-aralan ninyo na paano kayo kasamsam ng salapi lalo sa mga taong naniwala sa inyo. So hindi ako ganun mag-isip. Ang buong akala ninyo, nakapuntos na kayo. Pero sa akin, hindi kayo nakapuntos. Hindi man natuloy ang mensahe ng Diyos na magkaroon ng krusada, nandoon na lahat at hindi natuloy. Pero hindi pa rin kayo nakakapuntos, sabi ko sa inyo. Alam niyo kung bakit? Dahil sa pangyayaring ito, nandito papasok ang himala. Bigyan ko kayo ng halimbawa sa mga unang panahon na nagkrusada ako. Nung nagkrusada ako sa Camiguin, malakas ang bagyo nun. May mga video yan, may testimony yan. Nung krusada ako sa Bonbon, nagkrusada ako sa Sagay. Sabay yun dalawa. 2014 siguro yun. O basta nandun, banda. Kasi sa sa Bonbon, sa doon ako pinanganak, yun yung unang krusada ko. Walang trahedyang nangyari nun. Pero yung sabay ng dalawa, may malakas na bagyo yun. Na kung isipin natin, nandoon na ang mga tao nakarating na sa Balingwan. Ngayon, dalawang grupo, ang isa bumalik sa Cagayan de Oro. Kasi ako, nakarating ako, nakatawid ako doon sa Camiguin. Pero yung ibang grupo,
huli. Hindi nakatawid. Ngayon, tumawag sa akin. Ang sabi, hindi kami makatawid kasi malakas ang hangin, malaki ang alon. Walang biyahe ang pere. So ang sabi ko, huwag kayong umuwi. Kaya umaga yon. Tumawag sila mga alas 10 ng umaga. Huwag kayong umuwi, maghintay kayo. Dahil alauna, hihinto ang hangin at gagandang panahon at makatawid kayo. Sa makatuwid, yung isang grupo, yung kasama sa kapatid ko, naghintay ng alauna kasi yun ang nasa bibig ko. Ngayon, bigyan ko ng tema kasi nasinipon ako siguro sa lamig. Sisa na kayo. Ngayon, ang isang grupo bumalik. Isang sasakyan sila nun. Bumalik sila sa sasakyan de Oro. Hindi sila natuloy. Ngayon, pagdating ng alauna, yun, gumanda ang panahon, ang dagat daw parang langis. So nag-order ang Coast Guard na alis ang pere ng oras na yon, mahigit alauna. So nakatawid sila. Pagdating nila sa kabila, doon sa Binuni, sa Camiguin, bumalik ang hangin. Alon, bagyo. So makatuwid, wala nang piring nakaalis mula noon. So isa lang ang piri na nakaalis. Yun lang grupo na sakay ang kapatid ko at mga kasama nila. Kasama yun sila, Rosario Salabin sa Abidra at grupo nila na taga-Taguluan. Yun yung sinasabi ko. Na dito papasok ang himala sa panahon na to. Yun. Kasi kung walang bagyo, ano sasabihin ko? So walang himala ang papasok. Kasi wala na bagyo eh. Walang trahedya o normal ang biyahe. So sa makatuwid, hindi natin makikita ang himala. So yun yung sinasabi ko na wala akong karapatan na magsasabi at hindi ako ganun mag-isip na magsabing bakit hindi nga natuloy ang krusada o bakit hindi napahinto ng Diyos ang bagyo. Kasi may purpose ang Diyos lahat nun. Sa pangyayari yung may purpose. So isa-isahin natin to. Yun. Isa yun. Yung sa Cagayan de Oro, nagkrusada ako. Baha ang Cagayan de Oro nun. Ibang krusada to. Baha Cagayan de Oro. Ngayon, babalik kami ng Manila. Cancel lahat ng flight. Ang airport noon doon na sa Malagindingan. Sabi ng asawa ko, pupunta ba tayo ng airport? Cancel lahat ng flight. Baha. So ang sabi ko, kailangan tayong pumunta. Dahil tiwala kayo sa akin. Pag ang Diyos ang gumawa ng himala, walang imposible. So sabi ko, Diyos ang nag-utos nito, Diyos din ang gagawa ang paraan. Yun ang bukang bibig ko palagi. So hindi ako nawala ng pag-asa, hindi ako nagkalinlangan na hindi makabalik sa Maynila. Kasi nga, paniniwala ko, ang lahat ng meron ako, may purpose ang Diyos. Isa-isahin natin to mga himala na ito sa panahon na may mga trahedya o kalamidad. So sa makatuwid, kumuha kami ng sasakyan. Tinuro ko pa kung saan dumaan. Namangha pa nga yung driver eh. Siya pa nga nagsabi na grabe daw. Naituro ko ang madaan na walang baha. Walang baha ang Cagayan de Oro. Pero yung masaklap nga nun, yung driver na yon, naniwala sa akin, pero nagbago. Lumipat sa Iglesia ni Cristo. Dahil nahikayat yata, bawat punta sa simbahan sa Iglesia ni Cristo, binibigyan sila ng 50 pesos.
siguro, sa kawalan ng tao, hinayang din, sardinas na rin siguro at sa 1 kilong bigas, kaya lumipat. So, doon natin makikita ang tao kung paano mag-isip. Hindi natin na pigilan, di naman natin hawak kalooban ng tao. So, yun yung kwento. Ngayon, pagdating sa airport, yun yung nasa kwento ko palagi, walang flight nga. So ngayon, nandoon na kami alas 10. Kasi alam nyo naman sa flight, 2 hours before departure, palagi nandoon na kayo. So alas 10 kami, umalis. Nandoon na kami yung mga alas 12 siguro o bago mag alas 12. So alas 2 ang flight namin dapat. Nag alas 2 na, walang flight. Ngayon, sabi ko, meron yan. Imposibleng walang ibibigay ang Diyos na flight, sabi ko. Pero malakas ang hangin, ulan. Ngayon, alas 2, alas 3 na yata. May isang flight, nakalusot. Philippine Airlines, Cebu Pacific kami. So yung pinsan ko, na si Jaime Clima, sa bahay pupunta yon. Doon ang flight niya. So ngayon, nakalusot siya. Siya ang nakasakay doon sa flight na yon. Ngayon, ang sabi niya, paano yon? Hindi pa siya nakarating sa bahay. Nauna siya sa Manila. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Magkakaroon kami ng flight, sabi ko. Maghintay mo lang kami sa airport. Siyempre, takot siya. Hindi niya alam sa bahay. First time niya magpunta sa Manila. Kaya, nag-alala siya. Huwag ka mag-alala, sabi ko. Darating at darating kami. So, sa mga tuwid, umalis yung kanila. Alas 4. Diyan mo, alas 2 pa flight namin, ha? Alas 4, nagkaroon ng flight. Yung flight namin. Pag alis namin, grabe na naman ang hangin at ulan. Sa mga tuwid, sa announcement, cut off lahat ng flight. 2 flight lang sa araw na yon. Yung flight ng pinsan ko natutuloy sa bahay at saka flight namin ng pamilya kasi kasama yung asawa at anak ko doon. Sa mga tuwid, nakita kami doon sa airport. Noon sa Naiya. Doon sa ayun nga, ano yata yun? Terminal 3. Ngayon, may nangyari pa. Kukuha ko ng sasakyan, pahatid kami sa bahay, nakakuha ko ng dispatcher. Ngayon, binigyan na kami ng sasakyan. Bigyan na kami ng resibo. Ngayon ako kasi, hindi ako ganun katanga. Na ito yung namin. Ito yung sasakyan namin. Sir, ito yung sasakyan niyo, sir. Sabi ko, saan yung resibo? May resibo. Sos, kay ngatampas-sapin niya itong sinarisi sa ulalo. So, Chico. Pag Chico, dito sa resibo, kita na kagad ang himala. Iba ang plate number doon sa sasakyan na tinuturo at saka sa nakasulat sa resibo. So, ibig sabihin, budol-budol. Yun na yun. Papasok na budol-budol. Hold upin na kayo doon sa kung saan kayo. Intimano, sinigawan ko yung dispatcher. Sabi ko, bossing, ayusin mo yung sasakyan mo. Budol-budol to. Bakit ko nasabing budol-budol? Yung resibo mo, iba doon sa sasakyan ibibigay mo. So pagdating namin sa kung saan na gusto ninyo, susundan kami, doon yun kami hold upin. Nag-blast yung dispatcher. Nagulat siya. Okay sir. Wala po na sir. Ayusin natin. So ganun ako. Ganun ako mag-isip. Hindi ako kasing tanga na maniwala sa mga pare at pastor ninyo. So yun yung mga himala na nangyari sa araw na yun. So ngayon, iyon namang nangyari. Kung natandaan ninyo yung nagbayad ang Philippine Airlines ng 50,000 ba yun? Ilang thousand yung binayad niya doon sa mga na-stranded. December yun. Nag-umpisa ng December 24. Parang Cebu Pacific. Sa Cebu Pacific. Anong
taon yun? 2016, 17. Basta meron yun. Natandaan nyo kasi grabe yun ang ano nun, ang stranded nun. Mula 24 hanggang January na yun. Ang krusada ko noon, January 3. Yun yung krusada ko doon sa Bugo. Public school. Elementary public school sa Bugo. Malapit sa may Puerto, Palengke. Yun yung ano na yun. Flight na yun. So, January 3 ang kursada. So, dumating kami flight namin 27. December 27 ang flight namin. Papuntang Cagayan de Oro. Kasi nagbigay ako ng allowance na nandoon ako at least makapag-ready. So, araw na yon, announce naman na cancel lahat ng flight. Ang sabi na sa ako, nung gabi na yon, nagminsay ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, yung sinabi ko sa inyo na nagsingit siya ng papel doon sa kubikal. Sabi niya, isingit kita. So, isingit ang papel. So, ibig sabihin, isisingit kami. So, iniisip ko, isisingit, pwede magkaroon ng flight. Yun yung sinaisip ko. Pero sabi na sa ako, paano ba, pumunta ba tayo sa airport? Lahat, walang flight. Sabi ko, kailangan tayo pumunta. Kung kailangan mag-revoke, i-revoke natin. Kasi, ang kursada ko, January 3. So, pumunta kami ng airport. Pagdating doon, ayun, grabing tao. Mula sa labas hanggang sa loob. Tao. So, wala kami magawa kung hindi pumila para sa revoking. Meron pa nga pare na sundan ko. Gusto ko pang isiran yung nakatayo sa harap ko. Nagtaka ako, di ko maibuka ang bibig ko. Sinisiko ako ng anak ko. Ngayon, ang lalaki na yun, siya din ang nagkwento sa akin na unang nagsalita. Sabi niya, saan kayo punta? Ko, Cagayan de Oro. Pupunta Cagayan de Oro. Tapos meron siyang sinasabi na parang words ba ng gawain ng pare. Sabi ko, yung ibig nyo sabihin, pare po kayo? Sabi niya, oo, pare ako. Taga Pampanga. So nagulat ako. Sabi si ko rin ng anak ko, pare pala yung gusto kong siran na may kursada ako sa Cagayan de Oro. Hindi ko nasabi. So ngayon, iwan ko kung bakit noong pangatlo na kami sa pila, yun ang pare, sabi niya, hindi na ako magpa-revoke. Maghintay na lang ako kasi hindi na ako tutuloy sa puntahan ko. So, umalis yung pare. So, sa mga tuwid, pangatlo kami, nakarating kami doon sa counter. So, ngayon, sabi nung counter, Sir, pwede ba, okay lang ba sa'yo, isingit ko kayo sa January 3 ng madaling araw, first flight? Nagulat ako. Kasi yun yung mensahe nung gabi na isingit. Ngayon, pagkarinig ko nun, nabigla ko, sabi ko, sige, okay yan. Okay, sabi ko, okay na yan. So, ganun ako. So, naisip ko kagad, at saka yung anak ko, nagulat siya. Kasi, yun yung sinabi ko, nasa bahay pa lang kami nung madaling araw na namin sa Diyos na isingit kami. So ngayon, ang krusada ko, January 3. Ang oras ng flight, ang oras ko ng krusada, January 3, alas 8, alas 9 ang umpisa ko sa krusada. Ngayon, isisingit ako ng first flight, alas 5, alas 4, basta ganun, ang flight namin. So, okay ako agad. Ngayon, pagkatapos noon, naisip ko, bakit kami nasingit? Na maraming tao mula sa labas pa na stranded hanggang sa pagpunta na namin doon doon kong nakita na doon sa loob na doon sa siya sa departure area na sa loob ng gate. Dami doon nakahiga, nakaupo, nahiga na sa bag. Tinatanong ko, may nag-usap-usap na
ano pa raw sila noong 24 pa raw, hindi pa sila nakasakay. Doon na sila natulog sa airport. Ngayon, naisip ko, grabe ang himala ng Diyos, ano? Isipin ninyo, 27 yung flight namin. Yung 24, 25, 26, nandoon pa sa airport. Kami, 27, nakasakay kami. Kung isipin natin, nakasakay kami, nakarating kami sa airport sa Lumbia, alas 7 man siguro o alas 6, hindi, dumaan na lang kami sa kainan, doon sa may Upol. Doon lang kami nag-almusal, diretso na ako sa Krusada. Isakto bago mag-alas 9, alas 9, nasa Krusada ako. On time ako nakarating sa Krusada. Kung wala yung mga stranded na yon, walang papasok na himala. Kasi walang mensahe ng Diyos gagawin na isisingit ko kayo. So ngayon, dahil sa stranded na yon na nangyari, pwede naman sabihin na niyo na bakit hindi pinatuloy ng Diyos ang ano na yon? Dapat walang stranded gagawin ng Diyos para wala kang problema sa flight. Pero kung mangyari yon, walang stranded, wala ding himala na magawa ang Diyos. Kasi wala siyang imensahe na isisingit ako. So, ganito yon. So, ngayon, yung nangyari din, na-stranded kami sa Brisbane, dito sa Australia. Na walang flight, buong araw yon. Na may picture yan. Nandoon yan may video ako niyan. Kompleto yon. So, pwede natin sabihin, ginamit ako ng Diyos, pinagutusan ako ng Diyos. Ngayon, bakit nagkaroon ng stranded? Pinagutusan ako, ginamit ako, powerful ang Diyos. Dapat may flight yun, na time na yun. Pero, dahil nga may plano ang Diyos, hinahayaan niya. Kasi ang stranded na yun, yung paggawala ng flight, o ano ang dahilan, hindi yun gawa ng Diyos. Pangyayari yun na natural na pangyayari, kung ano man ang dahilan. Ngayon, hindi na ini-interrupt ng Diyos. Hindi na niya ginawa ng paraan para magkaroon ng himala. Ngayon, anong himala ang pumasok doon? Yung nakikiusap ako na doon, may video yan. Binidyohan ko yung noon, yung sa timetable, sa screenshot ko pa. Sabi ko, best friend, sa pagkakataong ito, hihilingin ko sa iyo na magkaroon kami ng flight, makabalik kami dito sa Sydney. Dahil yung anak ko, papasok sa school, may exam. Yung asawa ko papasok sa trabaho at ako may trabaho. So, ngayon, walang train. Galing na kami sa train. Walang train. Palibok lahat kasi ang lahat ng papuntang Sydney doon napunta sa train. So, huli na kami nung nagpunta sa train. So, yun yung hiling ko sa Diyos na bigyan na kami ng flight. Yung sa araw na yun. Makabalik lang kami ng Sydney. Yun yung sinabi ko sa inyo. Last hour. Ang flight namin noon, alas 2 man siguro yon. Alas 4. Wala pang announcement na may flight. Nasabi ko sa anak ko, akit tayo sa taas, sa departure area. Kaya di natin masabi, magkaroon ng arrival, atin yun. So, yun, nagpunta kami, kahit walang announcement. Pagdating namin sa gitna sa security checking, biglang nag-announce, arrival from Sydney. Sabi ko sa asawa ko, atin yun. Ayun, amin nga. Ngayon, pumunta kami ng McDo, takbuhan kami, dala-dala pa namin yung pagkain galing sa McDo. Dinala namin doon, nakaabang na kami kasi pagbaba ng pasahero, kami naman ang papasok. Sa mga to, doon namin kinain doon nakapila kami. Dahil sa gutom na, maharap lang kumain ng gutom. Pero ako, relax ako. Kasi ang sabi ko, alam ko, may himalang gagawin ng Diyos dito. Sabi ko sa anak ko, malungkot na sila. Nag-alala na, pati anak ko kasi exam niya. Ikaw kaya mag-alala? Sabi ko, kilala ko ang best friend natin. Sabi ko, kilala ko ang Diyos. Powerful ang Diyos. Ang lahat ng ito may purpose. Yun ang katuwiran ko palagi. So ngayon, yun nangyari. Nakabalik kami si Sydney, yung flight namin na yun, na alas 4. Hindi ko na alam kung may sumunod pa. Pero ang malaga, nakabalik kami. Yun yung himala
na sinasabi ko na ginawa ng Diyos para patunayan niya na tunay akong ginamit. Ngayon, para sa pangyayaring hindi natuloy ang krusada, ng akala ng mga pare at pastor ninyo, o kayo mismo mga hindi naniwala, nakapuntos kayo. Diyan kayo nagkakamali. Dahil nangyayari lahat yan dahil may plano ang Diyos. Yun sinasabi ko. May purpose ang Diyos yan. Alam niyo kung bakit? Naikasa ko ng krusada lahat-lahat na yun. Gaganda yun kung natuloy yun. Ngayon, bago yun, schedule ng uwi ko, March 7. Bago yun, March 8 man siguro o March 7 ng madaling gabi dito sa Australia. Bago yon, the day before yata, ang sabi ng, kasi Sabado yon, Friday, ang sabi sa akin ng employer, nurse, tutuloy ka ba na mayroong COVID? Pero wala pa, hindi pa grabe ang COVID noon. Wala pang ano sa Pilipinas dito, pa isa pa lang. Ngayon, ang COVID nandun pa sa Wuhan. Sabi ko, kung COVID na pinag-usapan, meron naman na tayo dito. So, meron naman sa amin. Pero wala pang alert sa mga nangyari. Kaya ko, tutuloy ako. So, bago ko matulog, nagtanong ako. Siyempre, bilang isang tao, nag-alala din ako kung ano mangyari sa na yun. Pandemic na yun. Pandemic pa yun. Yun nga, pandemic. Ngayon, sabi ko, tutuloy ba ako? Ngayon, yun ang mensahe ng Diyos na i-post ko yan. Ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot sa corona. Dahil ang magkasakit ng corona, pag ginamot mo, gagaling sila. O yun na. Ngayon, nagpakita siya ng mensahe na yun, yung maraming magkaroon ng COVID sa Cagayan de Oro. At kasalukuyan ngayon, maraming nagka-COVID sa Mindanao. Ayun nga, Mindanao nga sinasabi ko doon. Yung may pinakita siya na maraming mga matay, yung nagsaboy siya ng bulaklak. So far yata, marami-rami na ang nangamatay sa Pilipinas. Hindi ko alam kung overall sa Pilipinas o sa Cagayan de Oro, Mindanao, kung ilan na. Pero may narinig ako, hindi ko alam kung buong Pilipinas, 250, kung tama ba. Pero hindi natin alam pa dahil kasalukuyang kasagsagan pang nangingitlog itong corona. So, yun yung mensahe na yun. So ngayon, umalis ako, March 7. Nakarating ako ng Pilipinas, March 7 pa rin. Ngayon, yung kinabukasan, nagkaroon ng positive. 3. Pangatlong araw nandoon ako, March 10 man siguro, nagkaroon ng 60. Kaagad yata yun, 60 na positive. Yun yung alarma ang presidente. Nag-lockdown siya. Buong Pilipinas. Yun yung unang lockdown. So, nasama ako doon. So, ngayon, walang flight. Sa makatuwid, 15 days yun. Nag-extend pa na 15 days. So, dumating ako March 7, sakop na ang krusada ko ng 22 at 23. Kaya hindi matuloy. Marami nang message sa akin na sabi ko, hanggat hindi darating yung araw mismo ng krusada, hindi ako magsasabing hindi matuloy. So ngayon, wala akong sinasabi na sa Diyos na bakit hindi matutuloy. O bakit, wala akong bakit. Basta ang sinabi ko, kung ano meron, yun na yun. So ngayon, yun itong mga sinasabi ng mga pare at pastor o mga kritiko o mga taong hindi naniwala o mga taong hindi nag-isip ng tama na tinuturuan ng sarili para hindi maniwala. Ito yung sinasabi nila na ginamit ka ng Diyos, ang gawain mo ay para sa Diyos, bakit hindi niya ipinatuloy ang krusada mo at ang magkaroon ng flight?
o mawala ang corona. Kasi nga, may plano nga ang Diyos. Nga dito papasok ang himala. Bakit? Nandoon yung sinabi niya na huwag kang matakot sa corona. Dahil gagaling din sila, paggamutin mo sila. Anong nangyari? Nung lockdown ako, ang daming mga ginamot ko na mga sintomas ng corona. Kung makita ninyo yung araw na simula noon, nung lockdown ko, ang dami na gumaling sa mga testimony, makita ninyo. Ngayon, nagbisaya ang Diyos, wala pa akong planong bumalik noon, kasi wala ngang flight. Nagbisaya ang Diyos ng 22, nabalik ako, sabi niya sa akin, nahiya naman ako sa iyo. Pero may scenario yan. Ang sabi niya, nahiya naman ako sa iyo na wala akong ginawa. Kailangan kitang pabalikin sa Australia. So ngayon, tumawag ko sa anak ko na magpa-book o wala sabi, wala daw. Ngayon, nagtawag siya sa immigration. Tumawag siya sa immigration. Wala daw flight. Nakipag-coordinate sila sa Philippine Airlines. Ang sabi ng Philippine Airlines, fully booked daw yung special flight nila. So, ang sinabi sa akin, pwede daw ako bumalik, isakay nila ako, balik ako doon ako mapunta sa Brisbane. Pero sabi ko sa anak ko, hindi ako sasakay ng Brisbane dahil magkaroon ako doon din ako ma-quarantine. Sabi ng anak ko, sige, bahala ka pa. Sabi ko, kung dito ako matanggong sa Pilipinas, dito na ako. Kaysa gusto ko direct sa Sydney. So ngayon, sarado ko usapan namin sa anak ko. Kasi siya ang nag-asikaso lahat ng ticket. Ngayon, 24 o 26 ng gabi. 27 ng gabi. Kasi 28 yung flight ko. 27 ng gabi, tumawag sa akin ng Philippine Airlines na i-confirm ko daw yung ticket ko na sasakay ako kinabukasan. Nagulat ako. Alas 10 ng gabi tumawag. Kasi, ang sabi ng anak ko, wala nang, fully booked na ang special flight na inaayos ng, embassy, Australian embassy. So ngayon, kinonfirm ko. Sinisiguro ng airlines na makuha ko lahat ng requirements, yung sa barangay, yung sa health clearance, sa munisipyo, kung saan pa. Sabi ko, kaya ko yan. Ngayon, kinabukasan pagising ko, nilakad ko lahat yon. Ngayon, dahil malalayo kami sa munisipyo, pinuntahan ko, ang alis ko sa bahay, 1:00 ng hapon. Ang alis ko. Ngayon, alas 12, nandoon pa ako sa munisipyo. Sabi pa nga sa akin nung nurse na in charge pa, singitin nyo si kuya kasi ang daming tao noon. Pasingitin mo si kuya kasi flight na alis na yan sa airport. 1:00. So, nakakapasingit ako. Ngayon, pagdating ko sa bahay, eksaktong 1:00 na, hindi na ako nakakain ng gusto. Paalis na ako, tumawag yung anak ko na sinisintang sulat ng immigration, ibahada. Yung sa dalhin ko para ipakita sa lahat ng checkpoint na dadaanan namin. So ngayon, sabi ko doon sa sinakyan ko, sandali lang kasi ipaprint natin to yung sa pinadala ng anak ko sa email. So sa mga tuwid, mga ilang minuto din yon na i-print nga. So dadala namin papunta sa airport. Pero hindi kami na-check sa lahat ng checkpoint na daanan namin. Swerte naman. At laging pasalamat ko din sa nasakyan ko dahil hindi kami na-check ng ilang mga checkpoint ang namin. Tuloy-tuloy ang takbo namin. Huminto kami sa checkpoint pero pinapadiretso kami. So, mabut kami ng airport na walang checking. So, ngayon, papasok na naman ngayon yung himala pagdating sa airport. Kasi meron kong nakausap na galing Laguna.
katabi ko. Siya naman nag-open. Ang sabi niya, saan ka punta? Sabi ko sa Sydney. Sabi niya, "O, ako din sa Sydney nga sana, pero sa Brisbane ako mapunta." Ko, bakit? Sabi niya, noong ano pa, ah, 6 weeks ago pa yata, 6 days ago, tumawag na siya sa Philippine Airlines, sarado na, pulibok na raw. Ang available na lang daw sa Brisbane. Nauna pa siya ng 3 days sa akin sa tawag ng anak ko. So, sabi ko, ganun ba? Pero hindi na ako nagsasabi ng marami pa. Naisip ko kaagad, tama yung sinabi ng anak ko na 3 days pa yan, nauna siya na tumawag. Ako nahuli ng 3 days. Ngayon, dahil nauna siya, automatic, wala na rin ako kasi wala nga siya. Nauna siya ng 3 days eh. So ngayon, hindi ko na sinabi na nakakuha ako, tinawagan ako ng gabi na yon ng Philippine Airlines. Kasi baka manghinayang siya bakit, paano nangyari. So hindi na ako marami ng sinasabi. Hinayaan ko na siya magkwento. Pero hindi niya alam na ang akin, tumawag ako, late ako ng 3 days sa kanya, pero tinawagan ako ng Philippine Airlines. Yun yung himala. Bakit? Kasi ang sabi nga ng Diyos, kailangan kitang pabalikin sa Australia. Sa makatuwid, nung gabi na yon, nakabalik ako ng Sydney. Ngayon, ayun, pinakwarantin kami. Pagdating dito, ang ganda ng accommodation. Libre lahat. Libre hotel, 5-star hotel, 6-star hotel pa nga. 6-star hotel, libre kain, libre lahat. Mayroon pang mga wahin. Talagang libre lahat. Wala ka nang i-complain. Dahil nandoon, busog ka, di ko na makain lahat ng mga pagkain binibigay. Nasayang, iba nga. Inuwi ko nga lang, yung iba. So, yun yung na-lockdown ako. Pero sa lockdown na yon, quarantine na yon, dito sa Sydney, hindi ako naboring. Bakit? Busy ako sa panggagamot ng mga sintomas at COVID. Ngayon, yun yung nasa lockdown ako. Ngayon, lately din, meron na akong mga ginamot na positive ng COVID. Kompleto yan, may dokumento yan. Ilan yun na positive ng COVID. Meron sa iba-ibang lugar. Kita niyo diyan sa mga testimony nila. Mayroon silang mga papel niyan na nagpatunay na positive sila. So ngayon, yun yung pumasok na mga himala na ginawa ng Diyos. Na panahon ng lockdown, panahon na hindi natuloy ang krusada, panahon ng lockdown, hanggang sa natapos. Ngayon, nung natapos, nagkaroon na ulit ng himala. Alam niyo kung bakit? Pagkatapos ko ma-lockdown, nakalabas na ako, ilang araw nakalipas. Anong sabi nung Australian sa akin? Nurse, swerte mo. Iko bakit? May bayad na ang ma-lockdown ngayon. $3,000 ang mabayad mo sa gobyerno pag na-lockdown ka. So, ibig sabihin, kung nalito pala ako pagbalik noon, automatic magbabayad ako ng $3,000. Ang galing ang plano ng Diyos eh. Bakit? Kasi isipin ninyo yun, kung nalit lang ako ng 1 linggo, pagbalik, kasi wala akong plano. Kaya pala niya, gusto ako makabalik para makasave ako ng $3,000 para magamit ko pa sa mga gagamutin ko. So isipin niyo, saan kayo maghanap ng dito? Lusot. Kayo mga pare at pastor o kayo mga may tama ang utak na nag-isip ng paurong. Hindi kayo tatama. Hindi kayo nakapuntos. Paano na kayo nakapuntos? Na ang lahat na pangyayari, may plano ang Diyos dito. Kasi dito papasok ang mga himala. Kayo, palibasa kayo na sobrang sa pag-aaral, 10 taong kayo nag-aaral, kaya mga utak ninyo, lumampas na.
Hindi na ninyo na ginagamit sa tamang pag-iisip. Ang alam lang ninyo, hindi ako totoong ginamit kasi hindi natuloy. Pero hindi ninyo naisip na sa panahon pa lang ito na pangyayari, dito pala papasok ang himala ng Diyos. Paano makita natin ang himala kung normal ang pangyayari? Di ba? So ganito ang plano ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sa buhay mo ngayon, ako ang nagplano. Kaya wala akong katanungan anuman ang meron. Basta ang lagi ko sinasabi, kung anuman ang meron, lahat ito ay plano ng Diyos sa buhay ko. Dahil alam ko, may mga bagay na mangyayari sa panahon na ito. So, ganun ang dapat kung mag-isip ng tao ng tama. So, yun yung nasabi ko na ang mga taong tinuturuan ng sariling hindi maniniwala, ang mga taong nagsasabi na akala ninyo ay nakapuntos na kayo, sorry na lang po. Nagmukha kayong mga tanga, nagmukha kayong mga bubo at inutil na pag-iisip. So, ganoon pa man, nakakalungkot din isipin. Dahil yung mga post natin nasa page natin sa Facebook, maraming binura. Masasabi lang natin na may mga taong napiktado, maraming binura. Tulad nung yung mga sinulat ko na nagkatotoo na may mga backup na video na pangyayari. Ang dami nun. Yung pinagawa ko ng ni Kiye, pinagawa ko ng video na pinakita niya ang mga nasaan yung mga binura. Madami doon. Lahat ng mga mensahe ng Diyos, yung backup ng mga pangyayari na nagkatotoo, binura. Sige lang. Burahin lang ninyo. Patunay lang yan, ang bura, patunay lang yan na ang mga pare at pastor ninyo ay hindi makaharap sa akin. Kasi hindi ba ako nagtatago eh. Pangalan ko na to eh. Ngayon, anong magawa nila? Yun na lang gagawin nila. Burahin nila kasi apektado sila eh. Na kung mabasa ka ng mga tao yon na masulat ko ng katotoo, automatic ang tao hindi na maniwala sa mga pare at pastor. So ano mangyari? Wala na magsimba. Mawala na ang membro nila, mawala ng kolektahan ng mga pare at pastor ng pera at mawala na sila ng kita. Kaya hanggat maaari, gagawa sila ng paraan kung paano ito mailihim sa mga tao. Pero sige lang, dahil ang lahat na to may purpose ang Diyos. Dahil kung napagtaguan man ninyo ako, ang Diyos hindi nyo pwedeng pagtaguan. Kaya kayong mga nagbura, lagi kayong handa. Dahil hindi ako maniwala na ang Diyos ay matutulong sa ginawa ninyo. Ang lahat ng yan ay anihin ninyo. Akala ninyo, hindi ako totoo. Sige lang. Kung yun bang sa palagay ninyo na hindi ako totoo, o tingnan natin. Kasi kung hindi nga ako totoo, kung lumalabas sa bibig ko, ay tumbukan yan sa mga gawain ng mga pare at pastor ninyo, ay dapat wala na ako dito. Una, meron tayong batas sa lupa. Dapat pinapanagot na nila ako. Pero hindi nila nagawa. Pangalawa, hindi ako nagtatago. Pero ito, nanatiling namumuhay na normal. So ngayon, yun lang pwede nilang gawin. Ang burahin. Pero ang bura ay hindi sapat para sabihin natin, nagwawagi kayo. Dahil yun nga, sabi nga ng Diyos. Kayong mensahe kanina nga na kumakain siya ng sili, na yung mga tornado, yun, yung sili lang, kung basahin ko yun, gigil na gigil siya, galit na siya, gigil na siya sa mga ginawa ng mga taong ito. Pero sige lang, hindi naman tayo ang Diyos. Ako pinag-utusan lang, kung ano lang yung sabihin ng Diyos, yun lang din ang iparating ko sa inyo. Sa huli, Diyos lang din ang may pasya. Kaya ang masabi ko lang, kayong lahat, laging handa.
Dahil ang mangyayari ngayon, hindi na ito biro. Tulad ng sinasabi nga ng Diyos, na ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahay na, nangyari na. Ang dating ilog na hindi umapaw, ngayon umapaw na, nangyari na. Ang tubig dagat na hindi akit sa lupa, ngayon akit na, nangyari na. Ito ngayon, nangyari na. Tingnan niyo nga ninyo. Paano ang pangyayari? Pero sige lang. Itong sinabi ng Diyos na sige, ipatuloy ninyo ang papangotya dahil aabutin din kayo ng corona. Ayan. Saan ang like kung nasa live ko palagi? Yung video ko o sulat ko na sinasabi ko, ang Cagayan de Oro ay pugad ng mangungutya. Di ba? Lagi sinasabi yan, pugad. Bakit? Nandyan ang pugad ng mga pare sa Xavier University. Yung Xavier dyan na pinag-aari ng pare. Pugad nila yan. So ngayon, saan nangingitlog ang corona ngayon sa Pilipinas? Sa Cagayan de Oro. Di ba? Sa Mindanao. So sige. Ako, alam ko, lahat yan, may purpose ang Diyos yan. So tingnan natin kung hanggang saan ang tao. Dahil gusto pa rin ng Diyos na ang tao ay maligtas. Pero kung ang tao talaga hindi magpaligtas, wala na siyang magawa. So hanggang dito lang muna. Magandang hapon, magandang araw, and God bless sa lahat.